welcome back to my channel. This is your Bet Boyser Vlog, guys. So, ito naman ang inyong Indaya Bag, guys. So, nandito tayo sa aming kwarto ni Lolo. So, nandito tayo pang 3 days na, pang 3 night natin ngayon dito sa Pintong Hospital. So, guys, as a caregiver here in Taiwan, so gabi na kasi ngayon, no? So medyo nagsuot na tayo ng ating jacket. Ito talaga ang gina-jacket ko pag nandito ako sa hospital, guys. Dahil malaki siya at kailangan hindi na ako magpuan ng kumot kasi sobrang niya sa lamig. Pangontra talaga sa lamig, guys. Ganun ako matulog. Tapos hindi na makasuka ng tainga natin na kung ano-ano. So hindi na ako ng kumot. Hindi na ako nagkukumot, guys. So, ito na yung inaano ko. So, kailangan lang ako naka-warm na pangbaba. Jogging pants na warm para hindi ko na kailangan ng kumot. Although, meron akong dalang kumot. Yung paboritong kumot ko. Yung kumot ng anak ko. So, ito kumot ng anak ko to. Si Doraemon. Kumot ito ni Gabriel. Dala-dala ko to kahit saan ako. Ayan, dala-dala ko yan. Tapos, meron tayong mga kasama. Meron akong mga kasama, guys. Ito yung mga kakampi ko, guys. Every time na nalulungkot ako, gusto kong umiyak, ganun. Ito yung kasama ko kahit saan yan. So, alam na kung sino ang mga sponsor nito, guys. May mga sponsor nito. Tapos ito, syempre, ito galing Pilipinas. Ilang taon na to sa akin, guys. Mga 7 years na mahigit, mag-8 years na nandito sa akin. Kasama ko pa din dahil ito yung binigay ng aking Gabriel. So, kumot ko to. Manipis lang siya. Kahit malamig, manipis lang yung kumot ko. Tapos yan, si Gabriel to. Tapos ito, alam nyo kung yung nakakaalam nito, yung nagbigay nito, ito yung karamay ko. Every time na kahit saan ako makarating. So, itong jacket na to, once na nandito ako sa hospital, ito talaga ang sinusuot ko. Iba yung sinusuot kong jacket sa umaga at ito ay susuot ko lang talaga to sa gabi. Sa gabi ko lang to sinusuot. Tapos ito, inahanger ko lang doon sa may cabinet. May cabinet kasi dito, guys. Inahanger ko lang. Tapos pagkahanger, yun, doon na siya. Tapos ayan na nga, guys. Day 3 namin, night 3. So, pangatlong araw namin ngayon. So, naayusan ko na si Lolo at ayan, inano ko lang kasi para meron tayong content, guys. So, as a OFW pala na caretaker or caregiver dito sa Taiwan, guys. So, dapat talaga handa ka sa pwedeng mangyayari sa'yo or mangyayari sa patient mo. So, ang caregiver kasi walang forever or hindi ka pwedeng tumagal or kasi syempre, of course, kung meron mga amo na ayawan ka, meron din ayaw mo sa amo. Dapat kung papasukin mo ang caretaker dito sa Taiwan or caregiver, handa ka lagi, handa ka sa pwedeng mangyari. At saka kung ayawan ka ng amo at ayaw mo yung amo or ang pasyente mo may sakit or hindi mo kaya i-handle kung ano ang cases niya, guys. So, maraming dito pagsubok dito sa Taiwan. Pero, matibay lang kasi dito, guys. Pero kung hindi ka matibay or hindi ka matapang, so wala, papalit-palit ka ng amo. At saka naranasan ko na talaga yung ganyan, guys, na papalit-palit ng amo. Isang araw, 3 araw, 1 linggo, o 1 buwan, merong gano'n. Naranasan ko yan nung bago ako dito sa Taiwan, guys. Siguro yung first na biyahe ko, yung first 2 years ko na yun, hindi lang siguro nakakinsing amo ako. Ang dami, guys. So, ngayon, nung pagbalik ko na ulit na nag-standby ako sa Pilipinas, diba 2 years lang, hindi ko tinapos ang kontrata ko. So, alam mo ba, guys, sinusumpa ko na itong Taiwan, pero gano'n naman lagi ang ibang mga OFW niya ayaw na nila dahil nahihirapan, napapagod at nahuhumsik. So,
Ang iba ayaw na nilang bumalik, gusto na nilang umuwi. Pero pag nakauwi ka na sa Pilipinas, hindi pwedeng hindi ka babalik dito sa Taiwan dahil hanap-hanapin mo yung Taiwan, guys. So, hanap-hanapin mo yung Taiwan at babalik ka pa din dito sa Taiwan. So, hindi pa naman ako matutulog. So, i-open muna natin. Hanap-hanapin mo yung Taiwan at gusto mong bumalik. Kaya, paiyak-iyak ka nung nandito ka na sa Taiwan dahil namimiss mo ng ganun, tapos mapagod ka. Tapos pag nasa Pilipinas ka naman, iyak ka na naman dahil gusto mong bumalik sa Taiwan. So, naranasan ko yan. Sa lahat ng nakakilala sa akin yun, alam nila yun, yung mga pagsubok at nangyayari dito sa akin. Meron tayong mga natutulungan kung may mga nararamdaman na caretaker. So, meron lahat ng problema siguro dito sa Taiwan, naranasan ko na, guys. Pero kailangan talaga matibay dito. Kung hindi ka matibay, walang mangyari sa'yo, guys. Kaya dapat matibay, malakas ang loob mo at kailangan, ang hirap lang kasi sa atin, karamihan dito sa amin, mga Pilipina, hindi masyado nakakapagsalita ng Mandarin. Meron mang naiintindihan, meron din hindi. Tapos, bihira lang talaga at karamihan talaga sa mga Pilipino, English ang gamit pag hindi alam talaga mag-Mandarin dahil ang hirap talaga ng Mandarin, guys. Oo, ilang taon ako dito, guys, pero nahirapan pa din ako, guys. Kasi alam mo, ang napupuntahan ko, karamihan na amo, English speaking sila. Tapos, ang hirap naman kung ang napupuntahan mo rin, Mandarin silang buong Mandarin, tapos yung alaga mo hindi naman nagsasalita, wala din kakausap sa'yo dahil hindi ka marunong. Ang alaga mo rin hindi nagsasalita, kaya wala talaga, guys. So, ngayon, kung meron ka namang napuntahan, meron din akong mga napuntahan na Japanese ang salita namin kasi karamihan dito mga matatanda talaga, guys. Sanay sila magsalita ng Japanese. Yun yung mga ng mga matatanda dito. Kaya talagang iba-iba din. Swerte mo na lang kung yung nakatira sa isang bahay ay mga talagang puro yan silang Taiwanese at nagtuturo din yung mga amo. Kasi sa atin, aminin man natin o hindi, guys, ang mga Pilipino, karamihan dumadating dito sa Taiwan, hindi talaga gaano marunong mag-Taiwanese, mag-Mandarin. Natututo na lang yung iba at karamihan natututo na lang dahil sa tagal at nakapag-asawa sila ng mga Taiwanese. So, yung simpleng caretaker. So, nahirapan talaga, guys. Ang mga simpleng caretaker, karamihan nahihirapan talaga mag-communicate sa mga amo. So, ayan na nga, guys. Ito lang kasi ang kwento ng buhay ko. So, as a caregiver or caretaker dito sa Taiwan. So, nandito tayo ngayon sa Pintong Hospital. Actually, nandyan lang yung bahay namin, guys. So, makikita nyo, guys. Papakita ko sa inyo yung bahay namin, guys. Ayan o. Yung tapat nun. Ayan o. Sa tapat lang yung bahay namin. Yung kanto na yan, guys, straighten mo lang yung may ilaw na yan. Yung kanto na yan. So, ayan lang yung bahay namin. Pasok ka lang number 23. So, makikita mo talagang malapit. Pero, syempre, si Lolo is nandito sa hospital. So, nandito kami. At unay kami dito sa hospital, guys, kasi kami yung pinakamalapit. Kaya dito karamihan, ang ginagawa ko naman, guys, na may mga Pilipina dito na nakukumpine sila ng alaga niya. Yung nakakatulong din tayo kahit paano pag may mga Pilipina, mga kababayan natin, binibigyan ko ng pagkain. Ayan, naabutan ko. Pag nandito lang kayo sa Pintong Hospital, guys, at malapit kang naman kami karamihan, naghahatid ako ng pagkain pag nagtatapon kami ng basura. Kasabay ko na yung pagkain, binabalot ang mga pagkain, tapos ilalagay natin sa basura, guys. Hindi naman sa basura, isasabay lang para mabigyan natin yung mga Pilipina na nandito sa hospital.
Yun yung gawain ko, guys. So, ayan, thank you for watching. Pinto lang to ng buhay OFW here in Taiwan, guys. So, ako naman ang inyong Indayama. So, don't forget to subscribe my YouTube channel and press notification bell para updated po tayo sa aking mga video, guys. So, sana manood kayo. Panoorin nyo. Yan, thank you so much. Thank you so much. Diyan ka nandito ang aking kakampi. Ayan. Aking kakampi. Si Doraemon at hindi ko alam po sino to at ito naman si Pikit. Pikit. Ayan, thank you for your watching. Bye-bye. Yan, i-follow nyo rin ako sa aking FB. Bet Boy Sir Vlog. Ayan guys, yung higaan ng caregiver or caretaker dito sa Taiwan at kung dito ka sa hospital, ganun lang yung higaan mo dito. So, ayan. So, katabi mo na kama si Lulo. So, swerte mo na guys kung wala kang kasama sa kwarto. So, dito ngayon ay sa 3 ang pasyente. So, ako lang yung caretaker na sa loob. Tapos yung 3 ang pasyente dito. Ito yung tulugan natin guys. Dito lang. Pag caregiver ka, ganun lang tulugan. Tapos ito yung suot ko. Kasama na yung jacket. Ay, yung ano nito. Ito na yung pinakakumot ko. Ayun oh. Ito na yung pinakakumot ko guys. So, ganun lang. Diba? Tapat lang kami oh. Ayun oh. Yung gitna na yan na may score. Tawid ka lang dyan. Yun yung bahay namin. Tapat ng hospital.